Magandang hapon sa bawat isa sa atin. Good afternoon sa mga kapatiran na Thursday congregation. Kahapon, nag-minister din tayo, Wednesday group. We are so thankful kasi God has given us the opportunity again to come and to be with you this anniversary. Amen. Let's pray. Father God, we are so thankful. Maraming salamat, Panginoon. Sa hapong ito, alam po namin, Panginoon, na hallelujah, you are with us. Your presence, oh Father God, before we came and gathered together, you are here waiting for us, oh Lord God. Thank you, Lord, for your presence, and even as we are going to learn, oh Father, yung mga salita mo, Panginoon, we pray na basbasan mo, Panginoon. Lord, bless it, oh God, that we could be able to understand. And Lord, we pray for a spirit of, Lord, pour out a spirit of understanding sa aming kalagitnaan. Na sa ganun maintindihan po namin ang iyong mga salita. Yung mga salita mo, Panginoon, nagbibigay ng buhay, Panginoon. Nakakapag-save sa amin, Panginoon. Nakakapag-deliver at nakakapag-heal. Alam po namin, Panginoon, na may gusto kong sabihin sa hapong ito. Lord God, paspasan mo ang iyong mga salita. Ganon din po yung mga kapatiran na sa online. Bless them as well, though they are not with us face to face. But we know wala pong imposible sa inyo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw mag-work sa hapong ito. Thank you, we bless you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Bago ka maupo, sabihin mo sa katabi mo, kaya mo God, that we are here. Praise God. Nakakapagpanibago. Kasi doon po sa, nakapagpanibago kasi doon sa Pilipinas, ang lingwahe na aming ginagamit ay Ilocano. Taigurot tayo, Ilocano tayo, pero i-mix natin. Kasi dito sa abroad, kailangan English, Tagalog. Pero paminsan-minsan din gamit tayo ng Ilocano. By the way, mga kapatiran na from Ilonggo, sana yun, yung hindi nakapag-intindi. Yeah, di ba rin, pag may hindi ka naintindihan, tanungin mo yan sa yung katabi mo. Praise God. Sabi ko, ano kaya ang pwede kong ituro? Kasi alam ko na sina Bishop Evelyn, sina Pastor Edlena, Pastor Sonia, Pastor Berna. Alam ko na naituro na lahat ito. Lalo na pagka, marami sila dito na pastor na ituro ng salita ng Panginoon. Pero you know what? Ang salita ng Diyos hindi yan nagbabago. Parang kung yung salita ng Diyos ay kung sa pagkain, parang nauumay ka kung puro tuyo. Pero pag salita ng Diyos, ang napapag-usapan, wala pong nauumay dito. Amen. Ang multi maumay? Hindi nagsasama. Uma. Okay, yun po. Anyway, ang ating papag-aralan sa hapong ito ay ito yung isa sa mga gusto nating sinishare even sa Philippines kasi ito po yung talagang dapat gawin natin as Christians. Especially, we are in the end times. We are living in the last days. So, kailangan paghandaan natin ang ating buhay, ang pagsilbi natin sa Panginoon. Okay, ang ating topic ay serving God seriously. Tingnan mo ngayon katabi mo pag siya ay serious. Sabi nung nag-MC ba kanina o sino yung nagsabi na, oy, parang hindi kayo masaya, parang seryoso kayo lahat. So, serving God seriously. Ito yung isang gusto ko sa pag pinapakinggan ko si Bishop, kasi talaga si Bishop, nasa siya, end time. Most of his teachings, ang pinapangaral niya, karamihan doon sa Pilipinas, end times. Yan. So, ang text natin, we can see it in the book of Ephesians chapter 5. Okay. Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. Okay, basahin natin. Ephesians chapter 5, verses 15 to 16. It says here, "See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise." Yan. "Redeeming the time, because the days are evil." Sabi niya rito, tignan nyo na ang paglalakad nyo or ang, you see, you walk as you serve God seriously, as you serve God with
Binavalue natin yung pagsisilbi natin sa Panginoon, not as fools, kundi maging wise na mga children o mga Kristiyano. Sabi niya, redeeming the time because the days are evil. Ano ba ibig sabihin ng redeeming? Redeeming is yung Ilocano pa, subsubutan tayo niya. Sinisave natin. Okay? Retrieving. We know that time is one of, sinasabi natin, a valuable commodity in these last days. Kasi hinahabol natin ang oras. Tignan nyo, napakadali ng oras. Mamaya, gabi na naman. Doon sa Pilipinas, sabi namin, pag Monday, pag Sunday, tapos ang service Monday, mamaya, Sunday ulit. Kasi, nagpagdastial daw. Hindi mo natin namamalayan, February na pala. Mamaya, December na. No. So, let us, yung topic natin, serve God seriously. Okay, redeeming the time. It is a precious commodity. It is useful and valuable. Okay, sa buhay natin ang time. Especially yung kayong mga OFWs, mga kapatid na nandito sa overseas. Okay, alam natin na ang time is very important. Kami sa Pilipinas, sarili mo ang time mo, boss mo yung sarili mo doon sa Pilipinas. Pero dito, running after here and then, kamakamo iti oras. Kasi sabi nga, every second counts, di ba? Every second counts. Kung maliliit ka sa trabaho mo, bubulgawan ka ng boss mo. Kahit na nandito kayo, tinitignan yung oras. Anong oras matatapos, gano'n. Hinahabol natin yung time. Ngayon, whether we like it or not, nasa huli po tayo kaganapan. Ibig sabihin nun, nasa end times tayo. Ito ang gusto ng Panginoon na sabihin sa atin na as you continue in your service to God, you see to it that we walk as wise people. Okay, mga magagaling na children of the Lord. Time is like a river that we cannot, we cannot touch the same water twice because the flow that had passed will never pass again. Example natin, ang oras is just like a river. Sinong nakapunta niyo dito sa batis or sa river? Yung flowing, overflowing na water. Amen. Pagka tinouch mo yun, nung nag-ganom ni Jai, hindi mo pwedeng ibalik. Naguyod yung mana, nag-float. Yung flowing. You see? Ganun ang sinasabi dito. Pag yung nagdaang oras, parang mahirap na ibalik. Mayroon yung kasabihan na pag dumaan na yung time, hindi na pwedeng maibalik. Yung scenario or event, pwede siguro, pero yung time, kaya kailangan, ito yung isang i-treasure natin, i-value natin. Okay? Sabi niya rito, once it lost, it can never be replenished. Okay? Yung mga pangyari sa buhay natin. So, kamakamon tayo, hindi ko na natin nga, redeeming the time. Most often wasted by people, just like maraming mga nagsiserve sa Panginoon na hindi nila binavalue yung service nila. Especially, sabi nga sa one of the signs of the end times is the love of many will grow cold. Sino nakinig kagabi about sa mensahe ni Pastor Conrad about lukewarmness? You see, nangyayari yan. Marami, even at this, point, nakita natin na ang pagmamahal nung una, sige, talagang very serious. Talagang kahit na parang handa nga ma-bird. Minsan mga tao nandun pa sa harap, pero ngayon na, parang nababawasan na yung attendance, parang hindi na dumadalo, gano'n. See? So one of the nakita natin na signs is the love of many will grow cold. Love of many yung pagmamahal sa Panginoon. Alam natin yan. Pag tayo ay nakaranas yung mga nauna pa noon, okay, we love to stay in front, we love to go to church, maaga pa, andun tayo. Ngayon na, ang nagagawa is parang wala lang. You see, kasi naman nga, awalan, di pa nang value tayo, wala na, parang okay lang, basta magamit ako, punta ako sa church, mag-lead ako o mag-preach, okay na yun sa akin. Ganun ang nangyari ngayon, even sa church, individually at saka corporately. You see? So,
Okay, redeeming the time is to make the most of our limited time that we have. See, redeeming the time is to make the most of our limited time. You see, alam natin na we are, ang time natin is limited. Just like kayo mga nagtatrabaho dito, may mga time. Buti nga at least once a week, may may tawag doon, day off. Yung mga ibang place, may mga ibang nagtatrabaho na walang day off. Sunday to Sunday sila nagtatrabaho. How we wish na kahit isa lang sana, lalabas sila para to meet their friends, to their families. Pero wala. Redeeming the time is to make the most of our limited time that we have. Okay. Pag ginagamit natin yung time o yung oras sa Panginoon, you see, nangungusap din sa atin ng Diyos. Kasi ginagamit ang time, ang tiyempo, para maipakita natin ang pagsisilbi natin sa Panginoon. Okay, so, ano lang ito sabi ko, hindi masyadong mahaba ang mensahe na ibibigay ko sa inyo. Parang ano lang ito, parang re-review natin. Okay? Naniniwala kayo na tayo ay nasa end times, mga kapatid? Amen. So, we should walk circumspectly. Okay. As Christians, in this end time Christians, natawag tayo na end time Christians. Okay, nasa huli tayo. We should walk circumspectly. Sa verse 15, nakita natin yun, no? We should walk circumspectly na may tawag doon seriously, na binabalyo natin ang ating service sa Panginoon, carefully, watchfully, considering all circumstances and consequences. Amen. Meaning, let us continue to mind the gap. Minding the gap and minding our steps. Minding the gap, hindi lang yung pagpunta ka sa train o sa yung mind the gap, hindi ko ibig sabihin nun. Sa spiritual. Naisip natin ang service natin in our spiritual, in our daily walk with the Lord. Okay. So, why do we need to walk circumspectly? Why do we need to redeem the time? Bakit kailangan tayo ay mag-serve sa Panginoon seriously? Or why do we need to redeem the time? Number one here, ilan lang ang bibigay kong reason. Number one is, because the days are evil. Okay, the days are evil. Makita natin sa verse 16. Redeem the time because the days are evil. Okay, tignan nga natin sa Juan. Bakit sinabing the days are evil? Ano ba yung mga ibang signs natin na nakita dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 1. Notice that in the last days, okay, last days means nasa huling mga araw. Ngayon na, hindi lang sa Thursday, kundi ngayong generation. You see that in the last days, perilous times will come. Ano ibig sabihin ng perilous times? Nakarong magigat. Sabi ng iba, nasa tribulation na tayo. Yung iba, wala ka. Sabi nila, darating yung tribulation time na paghirap talaga ng mga Christians just after the rapture. Pero actually, it has started. Nagsimula na. Ang hiniwait lang natin, ang hinihintay natin is yung rapture. Sino gusto ma-rapture dito? Amen. Yung mga hindi nag-amen, hindi ko alam. Pero every time na, sino gusto ma-rapture? Amen. Amen. Pero ang tanong, are you ready? Amen tayo ng amen. Talagang ready. In the last days, perilous times will come. Kasi anong bang nangyayari sa sa surroundings natin? Globally, internationally. Okay, verse 2. Men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving. Okay, unforgiving, I should say, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors. Okay, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Having a form of godliness but denying its power. And from such people turn away. Ito yung perilous times na sinasabi nito. Yan, sa natin sa text natin, na sinabi doon na redeem the time. Perilous time. So the days are evil. Alam po natin yung
mission ng kaaway sa John chapter 10 verse 10. Okay, anong sabi niya roon? I came to kill sa John chapter 10 verse 10. Sabi ni Jesus. Ni Jesus siya nagsabi noon. The enemy came to kill, to steal, and to destroy. But I have come. Sabi niya rito, imitin ko muna itong antipara ko. Okay. The thief does not come except to steal. Thief, nagtatakaw niya, magnanakaw. Sabi niya rito, he came to steal. Anong nanakawin niya? Kaluluwa. Anong papatayin niya? Okay, kaluluwa. And to destroy. I have come, pero sabi niya rito, si Jesus, sinabi niya, I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly. Si Jesus ang nagsalita rito. Para mabigyan kayo ng buhay na walang hanggan sa atin ng Diyos. Pero ang enemy, alam natin yan, ang mission niya is, to destroy people, especially mga aktibong na Kristiyano. Anong ginagawa niya? Nagiging lukewarm na, mga kapatid, yung mga iba. Saan na maraming nagbabackslide. Marami nang hindi naninilbihan sa Panginoon. What are the causes? Marami yan. Dahil sa problema. Ginagamit ng demonyo ngayon is problem tungkol sa kasapulan o kailangan. Sa pera, you see? Meron din hindi nagpapatuloy na kasi wala silang time. Ang ginagawa nila is you keep on working and working. Nakakalimutan nila yung serbisyo nila sa Panginoon. Kaya nagiging lukewarm. Pag narinig natin yung preaching kagabi. See? So, because the days are evil, so we have to walk circumspectly. Okay. This world is filled with evil. We're living in the evil society filled with sin. So, it is being dominated by the powers of darkness. Alam natin na ang earth kasi, nabuo ito, pero inaman ti demonyo. Alam natin yan. Kaya, yung isa na the temptation of Jesus, makita natin yan sa Matthew chapter 4. One of the temptations, sabi ni Lucifer, If you worship me, I will give. Pinakita ni Lucifer yung kaharian sa Jerusalem. Pag ikaw ay magsasamba sa akin, ibibigay ko lahat ng ito. Sabi niya kay Jesus. Pero, anong nangyari? Haan niya nagrupab ni Jesus itidemonyo. At that time, kumalipas ng takbo ang demonyo kasi hindi niya rin naman nagapi si Jesus. Ibig sabihin nun, sabi ni Jesus, you worship God only. Ang Diyos lang ang kailangan sambahin, wala nang iba. So yun, umalis si Satanas. You see? So, makita natin dito mga kapatid na yung word, itong earth, do ginawa ni God the Father, pero ang nandito naghari is the devil. As you can see, marami pong mga signs. See? Maraming mga pagilasinan. The time this day is battling between good and evil. Meron dyan yung corruption. May mga sicknesses, diseases, death. You see? Okay, nabasa natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 1. This perilous times world will be filled with difficulties. Kaya pati pag-abroad, nahihirapan. Hindi kagaya noon na medyo nalakati, agapay. Ngayon, pahirapan na. Kahit magbibisita ka lang sa overseas, sa immigration, maraming mga tanong-tanong. Hindi mo nasagot, hindi ka makakapasok. Pahirapan. Hindi kagaya noon na parang madali lang mag-apply ngayon. You see, maraming mga requirements. You see, difficulties. This is the very last of the last days. There are dangers, deceptions, temptations. By the way, the Greek word of perilous is chalikos. Hindi chalego. Chalikos. Okay? It is a hurtful and emotional hard feeling. Sabi niya rito, perilous. The Greek word of perilous is chalikos. See, so we have to serve God seriously because the days are evil. Whether we like it or not, hantay maiwasan. Adda dito yan because we are living in this sinful world. You see, ang kailangan mag-adjust tayo mga Kristiyano.
yan ang kailangan i-ano natin sa isipan natin. Number 2. Okay, before na one is, because the days are evil. Now, how to walk or how to redeem the time? Okay? Number 1 here is by living in constant or continuous awareness of time. Okay, by living, isipin natin yung time, very important, is one of the most important commodity, okay, in these last days. By living in constant or continuous awareness of the time, let us not make or let us not waste our time or our days. Kaya sa mga first day group, congratulations kasi imbes na nandun kayo sa labas, sa central na, ano yun, kumakain o ano ginagawa niya sa mga friends nyo, nandito kayo. Kasi alam niyo kung gaano ka-importante ang pagsilbi sa Panginoon. Na kayo mo lang tayo bintahe, di ba? Kayo rin naman ang magbibintahe. Kaya nga nung first pa lang na nalaman ko na hindi lahat makakaano ng Sunday, kaya may nag-day off ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, hindi nasasayang. Kaya huwag mong sayangin yung time mo na pumunta dito sa church. Amen. You are blessed comparing to others. Yun ang mga ibang lugar, hindi sila nakakalabas. Oo, pahirapan talaga. Nakikiusap pa sila. Nagiging talagang, hindi pinapalabas yung mga amo. Pero meron din sa Hong Kong, di ba, na hindi napapalabas. Meron din. Pero karamihan may day off. Amen. Kaya huwag sayangin na punta kayo ng Thursday, magpagamit, okay, to come together, mag-band para sa gawain ng Panginoon. See, by living in constant, continuous, hanggang sa pagdating ng Diyos. Amen. Ito sa mga kapatiran, pag uwi natin, time will come. Kasi walang permanent sa ibabaw ng lupa. When we go home to the Philippines, especially pag magpupupun tayo, ang pagsisilbi sa Panginoon, haan nga patenggat ti Hong Kong. Amen. Ang pagsisilbi ng Diyos, nasa Hong Kong ka, nasa Pilipinas ka, you continue to serve the Lord. Amen. Nakikita kasi natin na iba, pag uwi nila, doon naagaw yung attention, especially pag ang families nila ay unbeliever. Let me give you an example. Ang kapatid ko na ang aking first, inuuna nga kabsat ni, nag-abroad di Singapore. She was about to be baptized by Pastor Ida. Pastor Ida was the assigned pastor long years sa Malaysia at saka Singapore. Pumunta siya doon. Sabi ko, Pastor Ida, Manang Myrna, please share the gospel to my ate. So yun, mababautismuhan sana siya. Nagtrabaho ang kabuso, ang demonyo. What happened? Yung second child na anak niya na babae, na aksidente, namatay. Napilitan ni Lugan. So, syempre, she had to go home. Nung umuwi siya, ang asawa niya, yung pamilya na siya, unbeliever. Hindi nagtuloy hanggang sa inaano ko rin siya. Pero praise the Lord kasi ngayong panahon na yun, nakikita ko na nagtatrabaho ang Panginoon sa kanya at sa kanyang pamilya. Amen. Kaya sabi ko, magpatuloy tayo. Just like before we came here, I met them. Nagbanding muna kami ng family. Kasi ayaw kong sayangin yung time, yung pagkakataon. Hindi natin alam, pag nandito tayo, dumating ang Panginoon. Di ba? Who knows? I-value natin yung time na kahit pa paano kung busy tayo. Just like us pastors sa outreaches. I see to it na kahit pa paano may banding ako sa family. Amen. Kasi pagbabasahin natin ang Ezekiel, God will going to, there will be an accounting. Sabihin niya, bakit di mo shinare yung salita ng Diyos sa iyong pamilya? Active nga tayo sa labas, di naman tayo active sa pamilya. Nakakaiyak. Sampang sa akin yun, sa akin. Kaya sabi ko, I have to see to it that even my family, not only my immediate family, yung mga tao doon, mga pinsan ko, kahit pa paano nabibigyan ko sila ng kunting oras. And then, mabalik uli ako sa destino ko. Ganun ang ginagawa. Amen. Para pagdating ng panahon, wala akong, ikaw, anong ginawa sa family mo? Sumbatan tuloy ka, sumbatan tayo isang wala niya. Nasa physical yung mga kapatid. You see, so, yan, pag-uwi natin, tuloy natin ang pagsibihan sa Panginoon. Amen. Malawak ang free believers from Luzon, Visayas at Mindanao.
Makarami kasi tayong nakikita pag-uwi nila. Wala. Hindi naman lahat, pero marami din nagtutuloy-tuloy. Pero may mga iba na leaders active sa overseas, sa abroad. Hello, kahit kayo mga nasa online. I love you with the love of the Lord. Pag-uwi natin, continue to serve the Lord. Amen. Hindi ang panginilbihan natin sa Panginoon kasi ang Diyos kahit saan nandyan. Hindi lang sa Canada, Pastor Tete. Hindi lang sa Singapore o Malaysia o sa Asia. Alam natin yan. See, God is omnipresence. Kung saan ka, andun ang Diyos. Amen. Sabi ko, maraming umuwi hindi nagpapatuloy. Aktibo tayo when we come here sa abroad. Meron din yung pabalik-balik. Pag uwi sa Pilipinas, hindi siya aktif. Pag dating, aktibo rin. Pag uwi, hindi na naman. Yes. Doon sa Camphor, sa Kenom, may mga ano dito, sila Clyde. Pag uwi nila, tinutuloy naman. Pumupunta sa church, tumutulong. Kaya sabi ko, tuloy mo na ito. Kaktig ka iya Hong Kong. So, ano agaw, awit ti Hong Kong, I mean, Camphor Piman. Nagtutuloy na pumupunta sila sa outreach. Amen. Kasi, nawawala nga yung passion, nawawala yung burden o ka na pag-uwi mo unbeliever na nga yung family mo, hindi ka pa pupunta sa church. Nangyayari yun? Yes. Naging busy sila sa mga bisita, busy buddies. Remember that BUSY? What is BUSY? Busy. Ano? Busy. Business? BUSY is being under Satan's yoke. So pag ikaw ay busy at wala ka sa Panginoon, you are under Satan's yoke. Be careful. Kasi doon nakukuha yung attention hanggang sa mawala yung isang tao. Naging busy siya. Ano, when we go to visit hospitals and home visit, maraming wala pong time. Isuka pa. Nagamin na itang work na isuka pa. Kahit Sunday, nagbubukas sila ng business nila. Nung I remember, doon sa Lions Club, there were 3 services. 2 services in the morning, 1 service, 4 services pala noon, may gabi. Just like sa Hilltop, 4 services in the Sunday. Ginagawa ng iba, maaga silang magpo-close. After first service sa Lions, anong ginagawa ng iba? Balik sa pwesto. Di ba? Nakapag first service naman ako. Anong sabi ng Panginoon? Give 1 day for the Lord. Amen. Ang ginagawa natin, half day natin. Hindi lang half day. Hindi talagang 1 day. Ginagawa is 2 hours. 2 hours na nga lang, tingin ng tingin sa relo. Anong oras kaya matatapos kung wala na kayo tayo? Kaya na kayo seriousness dyan. Paano kung dumating na ang Panginoon that time? Kaya yun ang sinasabi namin doon sa sa experience ko sa Kenom kasi kung tayo tumagal. From sa umaga hanggang sa gabi, there are 2 services. In the morning, in the afternoon, after that, punta kami sa, after DTC prayer meeting, then punta kami sa outreach, Bible studies. Anong oras kami umuwi gabi? Yun 1 day for the Lord. Amen. So praise God Thursday. Umaga hanggang gabi, kaya anong oras kayo uwi sa gabi? Hindi ka naman, may nakita akong 3 o 2 na nagbabakot. Sabi ko, anong oras kayo uwi? Pastora, dito kami hanggang sa matapos. Ay, praise God. Yung mga iba, wala, umalis na. Kasi may bibilihin pa lang. So, Thursday group, you maintain. You see? Okay, let's continue. By living in constant, continuous awareness of the time. Hebrew 9:27. Kasi we have to value even our lives. Sabi nga dito sa Hebrew 9:27, it is appointed for man to die once after the judgment. Okay. Ano bang important kasi sa ating mga kapatid? Decide which deserve more important to do by prioritizing the will of God. Nasabi ko yung kahapon. Doing the will of God. Remember, we only have 1 life to live. Mamisan tayo magkagagyan dito na bang tinaka. Hindi ka man mabubuhay na parang
Sabi nila, ang cat daw o pusa, 9 ang buhay. Naniwala kayo. Nagmayaman ka, inuukuray ni tao ka 9. Di pa nagbiyak na, magkaroon. Mamilisan lang, sabi niya, sa Hebrew 9:27, it's appointed for man to die once after this judgment. Ibig sabihin nun, before na mangyari yun, ay ko seryosoon tayo, di pa nagsalita yung ginagawa. Amen. Kasi lahat tayo, we will be, accounted. Harap tayo sa, tawag doon, sa judgment. Let us not invest our time to those things that are temporary. Things that are temporary, alam natin yan. Sa mga walang kabuluhang bagay, dito sa ibabaw ng lupa, sinful and futile. Let us be careful in how we live. Let us ask God to give us wisdom. Okay, ano pang sabi niya rito? By seizing every opportunity to serve God for His glory. How? By living in constant, continuous awareness of time. Number 2, by seizing means make advantage of the time that is being left. By seizing every oportunidad, or sa Ilocano naman, gundaway, to serve God for His glory. Sa John chapter 9, verse 4, pag-flash niya po. While it is day, we must work the work of God who sent us. Sabi niya rin po, I must work the works of Him. Of Him is, of course, the Lord. While it is day, because the night is coming when no one can work. Amen. Anong year yung theme natin na ito? I remember, isa itong theme natin for past years. While it is day, we must work the work of God. I know that lahat tayo, nabigyan tayo ng responsibility. Yeah. Lahat tayo nabigyan ng responsibility. Nagko-coordinate ka man, nag-lead ka man, kung ano man yung ministry mo, responsibility mo yun. Nagawin mo, naitrabaho yan, sabi niya rito, kasi binigyan ka ng Diyos ng ganyan para i-work out mo for His glory and for the furtherance of His kingdom, of course. Amen. You see, sharing the gospel, share the good news. Remember na we are created in the image of God. We are created in Him. So if we are being created in God, ganun ang ginawa ni Jesus, na pumunta siya dito sa ibabaw ng lupa, He shared the gospel, the kingdom of God. Ganun din ang gawin natin. Okay. Habang it is day. Because time will come. Sabi niya roon, when no one can work, kasi the night is coming. What is that? Ano yung ibig sabihin nun? The coming of our Lord Jesus Christ. Kaya habang tayo nabubuhay at may hininga pa, anong gawin natin? Magsilbi tayo sa Panginoon. Amen. Seize every opportunity. Ang gusto kong ibahagi dito sa opportunity na gawin natin ngayon na hindi masayang ang oras. Yung alam natin na nakapag-ministro tayo sa mga bagay na alam natin na gagamitin tayo ng Panginoon. Ang isa na ginagamit ngayon is yung through cellphones or mobile, yung mga gadgets. Just like sa Pilipinas, namati ka when you came here, nakilala mong Panginoon, yung pamilya mo doon sa Pilipinas, hindi pa sila believer. Kaya nagbi-video call sila, sinishare nila ang gospel. Hindi lang yun. Kung may na-open na work doon, pinapa-follow up. Pastora, bisitaan man di pamilya. Lalo pag uwi nung OFW na yun, yung kapatid, tapos nagpaayag iso na hindi gathering. Nangyayari yun. Kasi doon na open ang salita o doon na open ang trabaho ng Panginoon. Through that kapatid. Kaya kayo din, mga ambassadors. Hindi lang mga full-time pastors or workers. You're also included being an ambassador. Tagapagdala ng salita ng Panginoon. Kaya doon nabubuksan ang gawain ng Panginoon sa Pilipinas. Pinapapagap sa mga pastors. Pagbalik nila, pag-uwi sa Pilipinas, okay, ginagada yung family, okay? May Bible study, ma-open. After that, pastor, ituloy mo yun hanggang sa naging divine service. It happens. Nangyayari yun, mga kapatid. Opportunity. Let us, balik tayo opportunist. When I say opportunist, is opportunist na sa gawain ng Panginoon. Sa positive side. Amen. You see, opportunist din na
Mag-serve through our talents and skills na bigay sa iyo ng Panginoon. Huwag mong itago yan. It is opportunity na ikaw ay magamit. Kaya nga, yun ang natin, yung mga team ni Bishop na Healing Team Crusade. Sabi nung isang pastor, karapaan ako pagpalawin niya, kinistino yun. Sabi ko naman, hindi naman namin ang Panginoon naman ang nagsisend sa amin. Parang kulang na lang sabihin mo na, okay, ang sukat naman gano'n. Parang gano'n, no? Oh. Sabi ko, opportunity na makapag-serve. Anya ngay gano'n ka. Kung ikaw ang pinili ng Panginoon na, halimbawa, si Sister Sheena, you see, may talent siya. Kaya, yun, opportunity nila ginagamit niya para sa Panginoon. Kaya kung ano yung talento, skills natin na kaya natin gawin, you see, para sa kagaganda at kalalago ng trabaho ng Panginoon dito sa Hong Kong, gawin mo, magpagamit ka. Ang mga iimot dito. Kasi time will come, babawiin ng Diyos yan. Hindi mo rin lang ginagamit. Bigay ko nga sa iba. You remember the parable of the talents? Isa na nga. Hinig pa. Nang dumating yung boss, yung Lord, yung boss. Tinalin niya yung isa, may 5, nag-multiply ng 5. Yung 2, nag-multiply. Naging 4. Yung isa na nga, tinago pa. What happened? Sabi ng Panginoon, ay, talihan nyo yan, talihan nyo na. You cast him, where there will be weeping and gnashing of teeth. See, kaya yun, opportunity na tayo magpagamit sa Panginoon. Kahit na kundi lang alam natin, hindi naman sinasabi ng Diyos na, mag-aral ka muna para maging pastor at ikaw ay aking gagamitin. Alam nyo, most of our pastors in the Philippines, dito sa free believers na to, karamihan hindi po nakapag-aral. But see, God is using them. Yeah. They are, anointed servants of God. Kaya hindi ka nakapag-aral ng 5 years course sa Bible school or nakapagtapos ng law, nakapagtapos ng anumang profession yan. Kung kahit kundi lang alam mo at gawin mo yan para sa Panginoon, ano mong mangyari? Gagamitin ka ni Lord. Amen. No need to go to the music center, mag-aral ka ng based on my experience. Nung first na nagdestino ako doon sa Pili, sa Zambales, yung binasa ni, I was still disciple at that time. Walang magigitara, yung isang gitarista natin doon, pero patay na ngayon. Yung isang gitarista natin doon, lulubog lulitaw. Siyempre, walang magagamit. So I had to help myself. Bumili ako ng power pack. Ang power pack doon sa likod, may mga chords ng guitar. Guitar family chords. Yung ginamit ko yun, sabi ko, Lord, help me, give me wisdom. Ang first na pag-aralan ko is DAG, hanggang sa nanayon ng motel, ati basit na may no. Yun, hanggang sa nagpagamit tayo, praise the Lord. Eh sabi ko, challenge ko yung mga kapatid na co-pastors. Mag-aral tayo ng gitara, mag-all around tayo, kahit drums, kahit bass, kahit kunti-kunti lang. Paano kung napunta ka sa field, walang alam mag-gitara, sino mag-gitara? Ikaw, pastor. Experience ko yun. Sabi ko dun sa pastor, sino nga gitara yung gisaklan? Wala pastora. Ang mabuti gitara, nila kung tiimak, ramay ko, wala na. Kaya hindi na ko siya nagkano ng gitara. Matataba daw yung daliri niya. Kaya, magpagamit tayo. Kasi, para kung saan tayo pupunta, kung walang example sa music, walang ikaw gagamitin ng Panginoon. Praise the Lord, si Pastora Teresa, yung alam niya. Magaling na ka mag-preach, magaling pa sa music. Kaya ginagamit ng Panginoon. Si Sister Sheena, mga kapwa music team. See? So, opportunity na makapag-serve sa Panginoon. Sabi niya doon, rewards are waiting. Okay. So, ano pa? Let us do good to all, especially to those who are in the family of faith. Share what we have. Okay? As we know that ano pa?
Okay, sa Matthew 7:21, our purpose in life is to do the will of God. Okay, as we know that yun naman talaga ang kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, to do His will, to serve Him. Okay, so we have to keep watch all time. Sa Matthew chapter 24, 42 to 44, saka sa Matthew chapter 25, verse 13. Hindi ko na ano yung about sa yung mga alam natin yung mga surroundings natin, kung anong nangyari sa global, kung anong nangyari sa buong mundo, no? Hindi ko na alam natin yung kung ano. Okay, sa Matthew 24:42, paki-flash. Ayun. Matthew 24. Watch therefore, for you do not know what they are. Your Lord is coming. Watch therefore, for you do not know what they are. Your Lord is coming. Ang tanong, are we really watching? Baka ibang pinapanood natin. Hindi yung pinapanood na kung dito, kundi maging watchful in every day. Maging watchful spiritually, hindi lang physically, spiritually. While waiting for the coming of our Lord. See, watchfulness. So we should develop the spirit of watchfulness. Okay, so Matthew 25:13. Matthew 25:13. Ano sabi niya dyan? Parehas din yun, no? Watch therefore, for you not know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. Kaya agsalukan kayo. Magbantay tayo, mga kapatid. Bantayin natin, and of course, let us give importance sa time, sa buhay natin. While living here on earth, kasi hindi natin alam ang time natin. Kasi hindi natin alam ang time. Dalawa lang ang kapapakinggan ko at ano dito sabi ni Bishop. And kung titignan natin, it's true. Sabi ni Bishop, ano sinabi niya doon sa Singapore, si Bishop Hiling. Ang isa na gagawin natin is while waiting is, sabi niyo, we have to be ready sa buhay natin kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Agpaiso, we have to be watchful kung kailan ka mamatay, hindi natin alam kung kailan. Ang importante ay you are ready, we are ready. Ang pangalawa na ating hinihintay is the coming of our Lord Jesus Christ. Yun lang, wala nang iba. Kaya sabi ko doon sa Pilipinas, patuloy tayo na magsilbi. Ano pa nga bang gagawin natin? Hindi naman tayo bumabata, tumatanda naman tayo. Bumagbagot tayo, lumaklakay tayo. Ano pa nga ba? Ang goal natin, ang gusto natin mangyari sa buhay natin, magsilbi . Yung iba kasi sabi na, ay, aburay pa rin, tagpatagdalang pa rin, anong mabalay ko? Bumatang pa rin, tinugan. Bibili mo na ako ng malawak na lupain para pag uwi ko ng Pilipinas at ako'y tatanda, may gagawin ako. Alam mo ba kung anong mangyari bukas? Nakapagpigpun ka nga, nakapagpundal ka nga. Alam natin na hindi natin yan madadala pagpatay na tayo. Ang importante, kapatid, is tawag doon yung kaluluwa. Yun ang importante sa atin. Mag-invest tayo ng souls. Amen? Amen. Mag-invest tayo ng souls. Kaya kung ano ba yung natitira sa atin, kasi kung ano ba yung nasa atin, gawin na natin seriously sa Panginoon. Wala pong nagsisilbi na anak ng tunay na soldiers na binabaliwala, parang yung parang walking in God lightly. Di ba rin, matagal pa ang pagdating ng Panginoon. I can do whatever I want. Maraming ganyan. Kahit Christians, it happens. Kaya nahuhuli sila. Kaya huwag tayong magpahuli. Sabihin mo sa kapatid mo, huwag magpahuli. Huwag magpahuli. Hanggang doon lang po tayo, mga kapatid. Thank you for listening. Palakpakan po natin tayo. Let's pray tayo po ito ngayon. Praise the Lord. Thank
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's pray. Our Heavenly Father, our Heavenly God, we are so thankful. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. O God, sa iyong mga salita na niremind mo na naman po kami. Kasi alam po namin na kami mga tao hindi man naglipat kami na maminsan. Makakalimutin kami. Pero thank you for reminding us once again. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay tulungan mo kami kung paano pa kami mag-serve seriously sa iyo. Marami pong kaparaanan, mga initiatives na alam namin na pwede namin gawin, pero limited kami. Ang hinihiling namin ay yung paano kami makapagsilbi ng may katotohanan sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, tulungan mo kami. Nililit up ko, Panginoon, ang our spiritual life. Our spiritual lives, Lord God. Hallelujah. Basbasan mo. Na sa gayon, wala pong magbabackslide. Wala pong hihina. O God, kundi kami po ay magpatuloy. And then, napag-aralan din namin, Panginoon, na it is an opportunity to serve you. Kasi ang oras ay importante. Lord, tulungan mo po kami kung paano namin gawin ang time namin, Panginoon, na ayon sa iyong kalooban. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tulungan mo ang bawat isa. Ang isa pa, Panginoon, ay ang aming pamilya. Mga pamilya na mga kapatiran na thirsty group. Mga families na hindi pa po nakakakilala sa iyo. Lord, help them to share your gospel, God, sa kanila. Para sa ganun, Panginoon, when the time will come, hallelujah, kami lahat, Panginoon, when the time will come, kami lahat po ay isa ang puputahan. Diyan po sa langit, Panginoon, walang regalo. Maraming salamat. Basbasan mo ang bawat isa sa amin na nakinig. Ganon din po yung mga kapatiran na nasa online. Bless mo din sila, Panginoon. Thank you, Lord. We give you all the glory, praise, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Bago ka umupo, sabihin mo sa katabi ko, God bless you, brother. God bless you. At isa pa lang, brother, natin sa iyo. Thank you for listening. Thank you, Commissioner. Bless you, sister. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much.